Magandang araw mga kaibigan, ako si Tita Osesera at sa episode na ito ng Salin Tinig, talakayin natin ang red tagging at press freedom. Alam niyo ba na ang red tagging ay hindi biro, hindi opinyon, hindi pagkakamali. Isa itong taktika ng pananahimik, isang tatak na walang ebidensya pero may malinaw na mensahe, tumigil ka o ikaw ang susunod. Kung ang salita ay krimen at ang pagbabalita ay kasalanan, sino ang mangahas magsabi ng totoo? Sa bansang ito, ang panulat ay baril, ang kamera ay patibong, at ang takot ay batas. Sino ang titindig para sa malayang pamamahayag kapag ang takot, ang batas at ang katahimikan ang panuntunan? Kapag ang mamamahayag ay tinawag ng kalaban ng Estado, hindi lang kredibilidad ang winasak. Buhay ang tinataya. Dahil sa bansang ito, ang ma-red tag ay parang sentensya. Walang hukom, walang paglilitis, takot agad ang hatol. Sa ilalim ng Republic Act 11479 o Anti-Terrorism Act of 2020, sinasabing ang layunin ay proteksyon. Pero kapag ang pag-uulat ay napagkakamalang terorismo, nagiging bangungot ang batas. Kapag ang panulat ay tinuring na sandata at ang katotohanan ay itinuring na banta, malinaw na ang problema ay hindi ang media, kundi ang kapangyarihang ayaw masilip. Dito namamatay ang press freedom, hindi sa isang iglap, kundi sa araw-araw na pananakot. Sa bawat mamamahayag na pinipiling manahimik, sa bawat balitang hindi na ilalathala, sa bawat tanong na nilulunok dahil mas ligtas ang katahimikan kaysa katotohanan. Ang malayang pamamahayag ay hindi kaaway ng bayan. Ito ang huling depensa nito. Ang red tagging ay hindi nagtatanggol sa demokrasya. Ito ang mismong sumasakal dito. Kapag ang katotohanan ay patuloy na tinatakasan, ikat lang ha. Kapag ang katotohanan ay patuloy na tinatatakan ng kaaway, huwag tayong magulat kung ang bayan ay manatiling bulag. Dahil sa katahimikan ng media, ang abuso ang pinakamalas ang boses. At kung hindi tayo magsasalita ngayon, baka bukas wala na tayong karapatang magsalita pa.